Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Sunstar Davao. Pahayag ito ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa status ng flood control investigation. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya responded. Tinatanong siya, ano nang nangyari? Kasi tumahimik na eh. Natabunan na sa oil crisis. Oh. Kaya lang, huwag tayong paloloko. Hindi pwedeng tabon-tabunan ang issue na ito. Sabi niya, hintayin na lang natin kapag na-file na. When asked about the investigation into the anomalies and controversy in the flood control project. Dagdag pa niya, itong tag-init, init talaga, sinasabi ko na sa inyo. Anong klaseng sagot niyan? Hintayin nyo na lang. Well, he has learned his lessons kasi nung una, very confident sila. May makukulong December 15. When was that? Mga October siguro. Nung nagpapayag sila. Ang una kong narinig na magpapasko sa kulungan ay itong DPWH Secretary Vince Dizon. Nakakatuwa naman, nung una siyang nagsasalita ako, paniwalang-paniwala ako kay Vince Dizon. Akala ko nung una, walang sinasanto. Kailang later on, wala rin. Bumigay din. Kung anong dikta ng powers that be, yun ang nasusunod. So, Dizon. Mamaya, sinundan ni Junvic Rimulya. Pinakita ng mga kulungan. Wow, bago-bagong mga kulungan. Talagang ipinagmayabang nila na totohanan ito. Makukulong ang mga dapat makulong. Excuse me. Tapos sinunda ni Ombudsman Rimulya. Ang, if my memory serves me right, si Ombudsman Rimulya ang nagsabi na by December 15. Mamaya, nung sinisingil siya ni Karen Davila, wala na. Basta hintayin nyo na lang. That was December, nung pinapalot ni Karen Davila. Hintayin nyo na lang. Ngayon, matatapos ng Marso, hintayin nyo na lang. Pinaka-the worst, yung presidente. I can assure you, I'm very confident. Magpapasko sila sa kulungan. Dumating ang Pasko, walang nakulong. Nako, rescue kaagad ang PCO Secretary, Dave Gomez. Ay, walang nakulong sa Pasko kasi sa New Year na. Ganon eh. Napaka damage control talaga sila dahil napakyas. Bisaya pala yung napakyas. Na failure sila sa promise nila. New Year, may makukulong. Wala pa rin. Nag-Valentine's Day na lang. Wala pa rin. Ano ngayon? Ano bang next na okasyon? Holy Week. Hintayin nyo na lang. Tig-init ngayon. Tag-init. Mainit talaga. Yung mga yon, mga anong tawag doon? Basta. Parang, to me, akin lang ito, parang natamimin na siya. Wala na siyang maisagot eh. Nabulaga sa question na narinig ko si Assistant Ombudsman Nico Clavano na mas mabuti daw yung wag na lang mangako, which is correct. We have learned our lessons, sabi ng Assistant Ombudsman. No more promises. Di mas maganda yun. Kaysa yung promise ka ng promise na may makukulong certain date, wala naman. So hanggang kailan? Ay baka December this year. Baka naiba yung sabi na magpapasko sa kulungan. Hindi lang nila na-emphasize na hindi yung Pasko ng 2025. Pasko ng 2026. So, may maasahan pa ba tayong makukulong? Kung ako, wala na. Yang Blue Ribbon Committee yan ni Senator Lacson, wala na.
may hearing na naman daw April 14. Hindi naman niya tatawagin yung Brave 18 Marines. I don't know kung sino yung tatawagin niya. Yung mga, yung kanyang report, initial report, apat pa lang ang pumirma. Ibig sabihin, mga kapwa niya senador, wala nang tiwala sa mismo si Senator JB Ejercito, sabi niya, nakukulangan ako. Yung dapat managot, wala eh. Bakit ako pipirma dyan? So, malaking dagok yun sa kredibilidad ni Senator Lacson na dati, sabi nga niya, pinagmayabang niya, wala ka pa dito, sabi niya kay Senator Marcoleta, lumalaban na ako sa korupsyon. Correct. Kaya nga, isa ako sa nagtiwala, isa ako sa humanga sa anti-corruption advocacy ni Senator Lacson noon. Ba't ngayon nagbago? Bakit nagbago? I don't know. Siya lang ang makakapagsabi niyan. Kaya ako, nasasayangan ako kay Senator Lacson. Balik tayo dito kay Ombudsman Rimulya. Tingnan natin ang reaksyon. 2,800 ang nag-react. 2,700 ang tumatawa, 35 ang galit, 68 lang ang nag-like o naniwala sa kanya. Percentage-wise, wala pang 1% ang naniniwala sa ombudsman ngayon. Ganyan nakatindi ang lack of trust ng taong bayan. Alfred Perolino, sabi niya, hindi iinit hanggang hindi nakukulong si Martin. Agree ako niyan. Nefer Pito, hintayin muna natin kung nakamaleta na. Ray Castro, ano kayang file na hinintay? Pero sa salin, ang bilis maglabas. Ulik bang? To, may tag-init ka bang nalalaman? Sunog. Christine Fernandez, wag na, lumamig ka na lang. Okay na sa amin. Yes, okay na sa amin. Sa 2028 na lang kami asa. Ngayon, wala na. Ano pa? Bobet Almonina, ngayon lang nagsabi ng totoo si Boy Prescon na itong tag-init ay iinit talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang among ginahatagan og giyero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na niya ang iyang pag-aatopan. Mao na niya ang gipa tukod nga iyang atopan. O karon humanay gyud sa pag-atop ang among nahatagan sa yero. Humana niya og atop iyang balay. Sa Ginoo sa nagtabang sa sin o nagtabog sa sin di palit ko atong atop busot na duro na kayo so salamat kayo sa nagatag sin kay na is na nagid akong atop tanan
Di na kumulanan kaya akong si Napoleon nagbago. So salamat kayo. Salamat kayo.